Sa pagdating ni Imu sa Elbaf, ipinamukha niya talaga kung gaano kalayo ang gap niya mula sa mga Straw Hats. Sinalag niya ang pinakamalakas na atake ni Zoro na ang King of Hell Onigiri at winantap niya pa ito. The same goes para dito kay Sanji na sinalag din niya ang atake gamit mismo ang kanyang sariling paa at sinipa niya si Sanji gamit ang Black Flame na obviously mas superior sa flame na kayang i-create nitong si Sanji sa kanyang mga paa. Pero sa lahat ng instances na gumamit ng ability itong si Imu, palaging nandoon ang Black Flames. Ang tinatawag niya na Maki, ang Omen. Napakalinaw at nakita natin sa latest chapter na ang Black Flame na yon hindi lamang para sa offensive capabilities kung hindi nagagamit din niya ito sa kanyang sariling mga tauhan. Tulad na lang kung paano niya binuff ang mga Holy Knights, kung paano niya ibinalik ang regenerative capabilities ng mga ito sa pamamagitan lamang ng itim na apoy na yon. And as it seems, parang ito talaga ang pinakilang haki or ng evil haki sa loob ng verse. At ang natatanging kayang tumalo sa hacking ito ay ang haki ni Joy Boy or ng Sun God Nika na walang iba kung hindi si Luffy. Kung titingnan natin guys ang panel na ito ng salage ni Imu, ang onigiri ni Zoro gamit ang kanyang buntot, nag-retaliate nga siya kay Zoro. Ginamit niya ang itim na apoy na yon na tinatawag niya na Maki. Na kung itatranslate natin guys sa English, ang ibig sabihin ng Maki ay demonic powers. Ngayon, hindi pa natin nakikitang gumamit ng haki itong si Imu, which might mean na ang mga apoy na ito mismo ang kanyang haki at iba lamang itong variation. Since isa nga siya sa pinakamalakas kung hindi ang pinakamalakas mismo sa loob ng verse, siguradong ang kanyang haki na iiba kumpara sa iba. At ang haki niya ay nagte-take form ng itim na mga apoy. Hindi lamang as offense, kung hindi nagagamit din niya para i-power up ang kanyang mga allies. Isang napaka-OP ng type ng haki na kayang i-one hit si Zoro effortlessly. Nakita natin doon sa pamamagitan lamang ng pagpitek nitong si Imu ng kanyang Maki dito kay Zoro, hindi na ito nakabawi. Hindi na ito nakarecover at iniwanan nila ito ng ganun-ganun lang. Ang isa pa sa dahilan kung bakit napakalakas na offensive ability ng Black Flames ni Imu is that kaya nitong mag-create ng napaka-massive na explosions na nagre-release ng haki. Nakita natin yun guys nang gamitin niya yun kay Hyrudin, napakalaking explosion. Hindi lamang ginagamit niyang parang prowlers na may devil na muka. Kung hindi, mismo ang application niya ng kanyang sariling Black Flames sa kanyang paa na ginawa niya kay Sanji nakapag-create din ng napakalaking explosion. Which means, ganun talaga kalakas yun. At ang malala pa, hindi ito one-time use lang na may cooldown. Kayang-kaya niya yung spam. Kayang-kaya niya yung i-release sa kahit na anong parte ng kanyang katawan, maging sa dala-dala niyang sandata. Ang stuff na ginamit niya para mag-release ng Prowler din, ng Black Flame na ginamit niya para pasabugin ng iceberg na ginawa ni Ragnir kay Gunko. Ngayon, kung babalikan natin guys, ang pagpasok at ang pag-invade nitong si Sabo sa loob ng Holy Land ng Marijoa, meron din tayong nakitang isang creature, isang entity na kamukhang-kamukha ng Prowler na ito. At sa pamamagitan ng creature na yon, kinain niya ang mga apoy nitong si Sabo na akala natin before, yun na mismo si Imu o yun ang kanyang form. Pero paano nga ba natin yan may explain sa nakita nating reveal ng character niya ngayon? Chances are, ang nakita nating creature na yon na lumamon ng apoy ni Sabo ay ang Black Flames ni Imu. At hindi talaga yon si Imu. Isa lamang yung creation. Isang entity na ginamit niya para i-block ang atake ng Flame Emperor. Tunay na napaka-OP ng ability na ito dahil just imagine kung kaya niya itong i-apply sa kahit na anong klase ng paggamit, pag-buff ng mga kakampi, pag-atake sa mga kalaban, pag-spam ng napakaraming massive explosion na infused with a powerful amount ng haki, siguradong napakahirap kalabanin nitong si Imu. At ngayon nakaharap niya si Loki, the question is, sapat na bang experience at ang skill set nitong si Loki para talunan ang King of the World? At kung hindi nyo pa napapansin guys, napakalaki ng resemblance nitong si Nero na Imu kay Enel. Hindi lamang sa character design, sa outfit nitong si Enel, lalong-lalo na ang ginawa ni Oda na cover page before para sa kanya, sa kanilang weapon na ang staff na may kakaibang klaseng design at ang kanilang napakatinding god complex.
Alam naman natin si Imu talagang kinikilala at kinoconsider ang sarili niya na pagmamay-ari niya ang mundo. Si Enel naman, ipinipilit and ini-insist na siya ang God of the world. Hindi lang yon, makikita din natin ang number na 460 sa isa sa mga panels nitong si Imu sa latest chapter, na kung titingnan natin ang chapter 460 guys, kamukhang kamuka, kahawig na kahawig, at maging ang posing styles nila ni Enel dito sa kanyang title page ay parehong pareho. Nakita din natin sa latest chapter ang pagtubo ng mga pakpak nitong si Imu. The only difference, kaya niya itong alisin, kaya niya itong ibalik kung kailan niya gustuhin. Unlike ng ibang mga Lunarians na permanently nakalabas ang kanilang mga pakpak. Pero napakalayo pa rin ang difference guys. I think ang pwede lang natin ikumpara sa mga Lunarians at kay Imu ay ang color ng kanyang skin at ang mga pakpak na ito, pati ang kanyang puti na buhok. Besides that, wala nang iba pa dahil napakaraming features nitong si Imu na walang mga Lunarians. Naalala ko pa, meron akong isang comment na nabasa sa isa sa ating mga videos before na baka daw itong si Imu ang magsisimula ng revelation na maliban sa mga Lunarians, meron talagang mga Solarians. At itong si Imu ang natitira mula sa race na yon. Dahil kung may Lunarians nga naman, surely meron ding mga Solarians. Another thing na we need to look out for ay ang itim na ring sa likod niya na merong mga mata, merong apoy. Kung nakita nyo guys ang latest chapter at kung nag-pay attention kayo sa mga panels doon, binigyan din niya ng ganitong klaseng ring of fire ang kanyang mga Holy Knights. Ang pinagkaiba lang guys, wala itong mga mata, na surely hindi naman pwedeng kapareho ng features ng ibibigay niya sa kanyang mga Holy Knights. But after that, after nilang ma-receive ang Maki or ang Black Flame mula kay Imu, literal na nag-uumapaw ang kanilang energy. Tulad na nga ng sinabi nitong si Summers. Dahil after niya makuha, sobrang bilis na ng speed ni Summers guys. Para na siyang rocket na napakabilis umalis sa lugar kung saan dinurog nila si Zoro. Na before, nakita natin napaka-incompetent niya. Tanging ang kanyang vines lamang may kwenta. Also at the very same time, nakita din natin doon kung gaano tinetreasure nitong si Summers ang kanyang metal heart. Na for sure, yun siguro ang nagiging source ng kanilang immortality. Nakita natin kung gaano katindi ang takot, ang kaba ni Summers nang tatangkain ni Zoro na putulin at wasakin ito. But now after niya itong ma-recover, tuwang-tuwa na siya. Pero ngayon guys, sa susunod na chapter, especially sa spoilers na i-release natin bukas, sinisigurado ko na dapat niya itong antayin. Dahil ayon sa mga leakers, ito ang isa sa magiging pinakamatinding laban sa loob ng kwento. Dahil ito nga ang dalawa sa tatlong pinakamalakas na mga individuals sa loob ng kwento. Ang King of the World na si Nero na Imu kontra sa accursed prince na kinikilala din bilang ang God of War na si Loki. At ma-release natin yan guys bukas na bukas, Tuesday. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.